afternoon, kung may natahasan nga magadala sa atong Sunday school, let me focus on our topic, commitment to Christ. Na idea, no? To His church, o ang ikatulo, to His ministries. Ato nang ikalimtan ang 2025. There are lots of sufferings. Naboboy, suffering last 2025. Naboboy mga heartaches sa 2025. Of course, naputay kadaugan. Correct? Amen? Natay mga heartaches, natay mga brokenness sa atong kinabuhi, pero we will forget them. Okay, welcome sa taga-iglesia nato sa Tampakan, no? Nahinay sila gabot. Hikalimtan nato ang mga butangan ng agi, and we will go forward. And this 2026, akong gihuna-huna na atong i-share na dapat aduna tay commitment. Commitment to the Lord Jesus Christ, to His church, the body of Christ, and to His ministries, plural. Muna ito ang pag-isgutan karon, no? But before going further, ato ng dulan ng Diyos, pinagi sa pag-ampo. Let us pray. May I request everybody to stand. Loving and Heavenly Father, Lord, we come to Thy presence, O God, this afternoon, thanking You of the manifold blessings that You have showered to each of us. Thanking You, God, because You are so faithful in our lives. And because of that, You died on the cross, You sacrificed for us, You bled, You suffered for our sins. Thank You, Lord God, for the blessings. Thank You, Lord God, for the salvation free of charge. Thank You, God, for all the continuous blessings that we have experienced in the years behind. And we are expecting, oh God, that this year, 2026, more spiritual blessings will come to us. Salamat Ginoo sa mga kaigsuodan nga niya karon ning haponon, ug salamat o Dios sa matag usa nga adunay kahinam sa pag-share sa among mga pagpasalamat diha kanimo. And all these things we pray in the name of our Lord Jesus Christ. We pray and trust. Amen. Okay, please be seated. Nanapod ang malungon? Salamat, no? Okay, the foundation of a believer's life in 2026 is a total living sacrifice to the person of Jesus Christ. Ato nang timanan. No? Kung naman tayo failure, when I say failure, dili na failure nga physical o material, but failure spiritually. Ato untang tinghaon that this year, this 2026 will be a total living sacrifice to the person who first sacrificed for us. And that is the person of Jesus Christ. Okay, because of that, una, paki-click ko palihog, we need to have this one. A yielded life. By the way, ato nang i-define what is the word commitment. Be? Naman na diya sa ibabaw, no? Okay. The word commitment, mulingin na lang ko sa ibabaw, kay wamang ko wonder sa ibabaw, no? The state or quality of being dedicated to a cause, activity, or others, no? State or quality of being dedicated. Namatay dedikasyon. Unya na word nga quality, no? Ang pagpangalagad sa Dios biya dili padaghanay. Kay kung padaghanay ni namamalhin ta. Kay gamay ra gyud ta. Tama? Sabihan si Kristo namatay sa cross, pila man kabug ang misinggit. Ilan san siya sa cross? Daghan. Nabay na ingon dito nga, oy, rebellious bukuan mi, gamay rami, kanang, ayaw gilansang siya. Wapay na basas balaga sulatan. Meaning to say, if we focus on quantity,
tingali dili maayo ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo. We need quality dedication to the Lord, and that is yieldedness. Itugyan ang imong tugyan, yield is itugyan, di ba? Naano ba'y, usay magkita nga Kristohan, ang atong pagka-Kristohan, muraw, na Kristohanon ko kay akong mama musimba manggod. Ang akong papa kay musimba, mamapugos gyud ko, og simba. Wala tay personal dedication. Wala tay personal na yieldedness, quality yieldedness to the Lord. Mao na ang word na commitment. Dahil kaduha. Saan ay kaduha diya? An engagement or obligation that restricts freedom of action. Anong word restricts? Mapugnan ba? Natay gusto, di nato magtuan, tungod kay mangalagad ka sa Dios. Amen? Amen? Imbis nga moadto kag beach, di nakakaadtog beach. Kay Thanksgiving man. Imbis nga magsuroy-suroy ka o Domingo, di na ka makaatsuroy-suroy, nga naman, kay mag-ilis ka, magpahumot ka, mag-anda do bersikulo, kay mangalagad ka sa Dios. That is commitment. Pag wa gani kay commitment, wa kay preparar sa imong kaugalingon para sa Ginoo. So hinamdaman na quality service, quality dedication, and unsa man na aduna gitawag restriction of freedom of action. Okay? Now, next, ato ta sa sunod. Commitment begins when we present our entire being as a holy sacrifice to God. Ang atong verse ani pinaka-simple ra mabalik-balik nato ba? Memorize nato. Pero tungod sa simple sa verse, usay makalimtan nato ba? No? Diba? I-memorize nato na, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present, unsa man? Our bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Now, nagoy gi-underscore diha, number one is, Paul did not order us to go to church. Nabatay mabasa sa Biblia nga, gisugot sa Ginoo, nga, as ginisugot na Apostol Pablo nga magsimba gid mo kada Domingo. Naba? Wala oy. Nabay, gisugo ba ta na, oy mga amahan, dalagod inyong asawa ha, ang inyong anak, dalagod dito sa simbahan, pasimbahag yun. Mabasa ba na ito sa Biblia? Wala. Ang pagpangalagad sa Dios, usa ka na ka, kanang word nga beseech is pagpakiluy-oy ni Apostol Pablo. Naghangyo siya. Nga naman, tungod kay ang atong pagtuman diha nakabase ang atong reward dito sa langit. Mutuo ba mo nga parehatag reward sa langit? Yes or no? Pareho dili. Murag bigo tingali. Ang atong pero pareho ta na maluwas by grace through faith, correct? Oh, namantay taga Malungon. By grace through faith ba? Bisat? Yes, namay taga Tuli. By grace through faith. Namay taga Sayon. By grace through faith. Namay taga Bugidnon. By grace through faith, correct? Ang atong kaluwasan by grace through faith. However, our reward will differ depending upon your work here on earth. Sa atong pagpangalagan diha sa Dios. We are not working here to be saved. By the way, we are here working, we are here sacrificing, we are going to do the things for the Lord because of rewards, not because gusto tang maluwas. Okay? So, ingon sa dinhi, unsa may gusto sa Dios nga halad? Usahay, muhalad ta, unsa may halad nimo para sa Ginoo? Ang ato ding hunahuna, naghunahuna tag pisos dayon. Naghunahuna dayon tag dollar kung Amerikano ka. O tingali naghunahuna kag atong iputos nato bitaw. Kabantay kag simbahan nga kada Domingo magdalag yung pinutos na green, na pula, na yellow, mo na atong halad. O niya ato pang benisyonan ang halad para mapanalangin ta sa Ginoo. Usay magdala tag butong, magdala ta. Naghunahuna ta ingana atong halad, correct?
Pero by the way, sumala sa Biblia, unsa man ang pinakagustong halad nga gusto sa Dios ngayang dawaton. Unsa? Tanawa diho? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies. Kinsa may way body? Bebe, magklarohay ni. Kinsa may way lawas na to? Pag wa kay lawas, exempted ka ng mga lagad sa Ginoo. Pero pag na kay lawas, gihangyo ka nga modaig, moalagad, mosakripisyo para sa Ginoo nga nagluwas nimo. O nagitulo ni Apostol Pablo. Usahay naka-focus man gud sa mga material things. Ginoo, mo na nga akong ikahalad nimo. Usahay ang uban masige na natag negosyo, ang ako na lang opiring Ginoo, ako una-una sa simbahan, una pag moabot ang opiring ang lawas wa diha. God wants you, not your money, not your things. God wants us, our bodies. Okay? Now, natay akong gi-combine ni dili lamang sa dispensation of grace ato sa sunod gani be. Next verse, sa next slides, no? Ato ta sa wisdom ni King Solomon. Proverbs chapter 23 verse 26. Yung siya diha, my son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways. Saan ba di ay gusto sa Dios nga moobserba ta sa mga butang nga nahimo aron ta makakaton. Usay mangutang atong mata naka-focus sa mga naa sa kalibutan. Usay mo focus ta ni pastor, usay mo focus ta artista, usahay mo focus ta og tao. Pag mabagsak si pastor, nabagsak si artista, nabagsak si silingan ngayon gito ang kusgan, bagsak po ta. Ngunit yun Apostol Pablo, set your affection on things above, not on things on the earth. So yun sa King Solomon, no? My son, give me thine heart, ihatag nimo ang akong kasing-kasing, and let thine eyes observe my ways. Mananaw ta, ug magsunod ta sa iyan na sa ni King Solomon. Next slide. Harita ni Peter. Peter's advice to Israel. Diri magudon ta ni say kuano? Unya kay wa man so maghangad-hangad lang sa ko diri, no? Total sa sunod Domingo dito naman punta sa atong simbahan, no? Ye also as lively stones are built up a spiritual house, and holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Di ba kaganina sa Romans chapter 12, bisa, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Oh, kung saan man po yun ni Pedro? Acceptable to God. Kaya gano'n man, ang Israel, priest sila sa mga nasod. Kita, Gentiles man ta, sila priest sila sa tibok kalibutan. As we know, in Genesis chapter 12, ang Israel, nahimo siyang channel of blessings sa tanan ng mga katawhan. Yun siya, I will bless thee and multiply thy seed. And in thee shall all families of the earth be blessed. So nahimo silang royal priesthood, dili kita. Pero unsa man, nagyapon sila'y offering of spiritual sacrifices which is acceptable to God by Jesus Christ. Kita, we have to offer our bodies living sacrifice, holy, acceptable unto God. So diferensya. Lahi tag dispensation, lahi tag destination, but when it comes to service, musakripisyo sila, musakripisyo punta para sa Ginoo. Pareho ang atong pagpangalagad sa Dios. Ayaw mag-ingon, dili ta mingon, oy, ang kingdom ba sila, hayahay sila. No, dili. Body of Christ man ta, sa dispensation of grace, mas hayahay ta. No, dili.
na ipagsakripisyo para sa Ginoo. Okay? So, next slides. Okay, next slides. Ikaduha, for our commitment to the Lord, dili lamang nakinahanglan sa yielded life, sa itong yielded life, yung atong itugyan ang atong kinabuhi nga sa Ginoo. And that's one thing that you have to ask yourself. Karong na 2026, nakatugyan na ba ko sa akong lawas sa Ginoo? Have I yielded my life to God? Muna itong ipangutana ko sa'yo, naman tayo kantagod na tamaras kanta. Nakiyabalo mo anang kantang I surrender all? Gusto kita mo kanta na, I surrender all. All ha? I surrender all. Pero, kung magkanta, na-surrender ba natin itong all sa Ginoo? Kita gihapoy nagbuot? Kita gihapoy matuman, dili ang Dios? Kita gihapoy masunod ba? Our singing is only by the lips, but not in our hearts. We need yieldedness. And secondly, we need a crucified self. What does it mean, a crucified self? Okay? Sunod daw. Next. Now, mabot ba ni Paul in Galatians chapter 2, verse 20? Kaya namdam ko sa daragtudlo ko dito sa sayo, no? I encourage everyone to memorize this verse. This is a life verse. Kung imo ning matuman, imo ning ma-memorize, mabutang sa imong kinabuhi, maulaw ka nga dili mo participate sa tanang bulhaton sa Ginoo. Maulaw ka nga dili mo serbisyo sa Ginoo. Ingon si Paul, this is personal. He said, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. Make this verse your personal verse also. Acknowledge that you died for Christ. We died in Christ, and that your life is for Christ. So may diferensya na. Namatay ka diha ni Kristo, o ang imong ginabuhi karon sa ginabuhi nakaparapod ni Kristo. You died in Christ, and your life is for Christ. Yun siya diyan, no? O, basahan, no? I am, that is personal, crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I. Kung sa may sunod, Christ liveth in me. So if I ask you, where is Christ now? Asa man si Kristo dayron? Usay may umutag, asa si Kristo? Tuwas langit, awaday diri. Tuwas langit, wa diri. Ang singon ni Paul, Jesus Christ liveth in me. If you believe that, Jesus Christ, if you're a believer, Jesus Christ is living in you. Ito ba ka na? The Bible says, Christ in you, the hope of glory. Na si Kristo nato. Basta kung na si Kristo nato, maulaw ka na dili mga lagad sa Dios. Maulaw ka na nangurakot. Maulaw ka na mabuhat o pilimayo. Correct? Because Christ is living in you, in us, in me. Make that as a personal verse for 2026. Commitment to Christ is a yielded life. It is a crucified life. Isa pa. So, matupad niya din yun. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. So, nga nung nagpakinabuhi ako, what is my life for? What is the reason why I still live? What is the purpose of my living in this world? Aron ta dato? Sa may purpose? Aron ta makadaog og trading? Ay nag-trade ng pod ko? Aron ta natay makatunan? Pasalamat sa Ginoo nga natay nahuman, no? Nahuman tag college,
nakatrabaho ta, but the real purpose why you and I are here is to minister for the Lord. Di man na? We are saved to serve if you're a truly believer. Wala ta naani din ni aron nga way kapusalanan. So, inang imong kaugalingon, naday ko'y kapusalanan. Dili sayang ang imong kinabuhi. Sa imong nga failure ko 2026. Kumusta man ka, Brad? Maura Japon? Si mura gyapon. Taas naman ang imong edad. Di na mura gyapon eh. Kumusta man ka, Brad? Dapat praise the Lord. Taliwala sa mga pag-antos, nakasurvive ko. Di ba? Taliwala sa mga kalisdanan ni Ata. Taliwala sa mga babag sa kinabuhi, nangalagad pa ta. I will tell you, bago lang gibalita, several Christians in Africa were butchered to death for serving God. Kabalo mo, ana? Daghang mga Kristohanon nga nangamatay dito sa Afrika sa paglaban, sa pagpangalagad sa Diyos. Hayahay kita. Why mo supak na to? Why mo babag na to? Why mo ambush na to? Pero ang uban, they are, unsaman, at the risk of their own lives para lamang mapaila na sila Kristohanon. Next slides. Yun siya diya, matupot si Christ, no? Christ and disciples during his time. Then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, unsa may sunod? Let him deny himself. Kaganina, yun siya, I am crucified with Christ. Sa buhay pa si Kristo, yun po siya, let him deny himself. Take up his cross and, follow me. May tungkol sa pagpangalagad, ano na ba'y kaparehas? Asa may labaw anang, take up your cross and follow me, and I am crucified with Christ. Usay diferensya na. Human gipasa ni Kristo ang cross, asa may dipadulong? Dito sa Calvary. Pagkamon yun sa Calvary, usay may gihimo ni Kristo, gilan ni Kristo. Gilansang siya. Oh. Mauna ang Kristohanon sa una. So, kung mahimo dito ang Kristohanon na dili ni basta-basta ba? Dili basta-basta ang pagkahimong Kristohanon. Next slides. Arda po ta sa 1 Corinthians 6:17. Okay? 1 Corinthians 6:17. Before that, kanabitong sing-sing sa kasal. Nababa mo yung sing-sing? Akong sing-sing, di na ni Mao. Kinihuot mo na akong sing-sing. Ihuot. So, ang akong sing-sing, akong gihatag sa akong asawa, doon na iyang sing-sing. Ang akong sing-sing, tuwan niya. Unya, nangitan lang ko bronze. Nabutang dire. Para, ring lang gihapon. Kanang sing-sing, kanang ring bitaw, di ba, sa pagkasal, like a marriage vow, it is just an agreement to attend an event. It is a total change of status ba? Pag magkasal ka, ma-change ang imong status, gikan sa imong pagka-single to married. Mautro mo na imong apelido, ana. Di correct? Ang pagka-Kristohanon, dili lang na ingon nga na-change ang imong status. Na-change ikaw mismo. Sa nagpadulong ta sa linaw nga kalayo ngadto sa pagpadulong sa eternal na kinabuhi uban ni Kristo. Diba? Mao na siya. So, just as the bridegroom leaves all the others for his bride, the believer leaves the world to join unto the world. We need to leave the world. Biyaan nato ang kalibutan. Biyaan nato ang focus ni kalibutan nga nindot kayo o mo-focus ta sa atong Ginoo. Kaya ka nato na? Yang atong focus karon mabalhin bisag gamay lang para sa Ginoo. Pila na ka porsyento ang atong focus para sa Ginoo karong 2026? Usahay natay plano ba? What is your plan for the year 2026? Dakita i-list ba? What is my New Year's resolution? Dakita. Unsay tangtangon nako, unsay ako i-focus. Nabatay focus sa pagpangalagad sa Dios?
dapat na muna atong commitment. Matod pa sa 1 Corinthians 6:17, but he that is joined unto the Lord is one spirit. Na-join na ba tayo sa Ginoo? Di ba dagiyon ang balang kasulatan sa unang Korinto kapitulo 12 versikulo 13, but by one spirit we are all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink by one spirit. Di ba? Nabautismo ta ngadto sa lawas ni Kristo, naiusa ta ni Kristo, o ganon dagiyon ang balang kasulatan, Christ is in me. Na-join ta diha ni Kristo, o na-join man ta, dapat ang atong hunahuna kauban ni Kristo. Pwede ba? Ang ato kang hunahuna, may karong adlaw, karong buntag, naghunahuna ka nga, ang imong hunahuna, mo hunahuna ni Kristo. Mo ka ha? Basta nga itong hunahuna, kung saan ako pagbayad sa kong utang, kung saan ako ito nga naghan pa bang kukulang sa ako, basta mo itong hunahuna, nabatay hunahuna karon nga mutabang para sa iglesia. Nabatay hunahuna karon nga modala og daghang kalag para sa Ginoo. Nabatay hunahuna karon nga ang kagustuhan sa Ginoo nga daghan untang mga luwas. Welcome, no? Welcome. Ganahan ko ani mga sister church nato sa Sayon kay daghan sila. Kasi mauwaw na noon ko, pastora. Mauwaw ko. Kami noong host, gamay rin mi. Pero may una lang po nga, okay rin mi kay quality man. Di naman po daganay. Murag, nahimo na lang ino po ano. Pero lamay gano'n tagdaghan. Tama tagdaghan mga workers dire, no? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, dahang pastor. Kami nga mga workers, ganahan mi muwali pag dahang minaw, correct? Pero pag duhalang po, niya minaw niya, nga po. Sayang nga itong pagtuon na ni Uska oras. O tulog ka adlaw. Para sa usa ka outline. Kunya tulor na po'y maminaw. Kunya gaduka, pagin. Huwag ba yung makikita nga mo take note? Di ba? Oh, salamat, no? Okay, next. Ato to sa sunod, no? After our commitment to Christ that needs a yielded life and a crucified life, we need to have commitment to the church. And that church is the body of Christ. That is not a specific local church. Because the moment we believe that Jesus Christ died on the cross, diba? Namatay sa dito sa cross, gilubog na banaw, yung dugo, gihugas, gibanla sa atong kalapasan o kasalanan, mamiyembro ta sa usa ka iglesia. O kana nga iglesia, mo ang lawas ni Kristo. Dili nang atong gibutang sa atong karatula, nga atong giawayan. Kasi pag-away tas tungos karatula ba? Pero wata gahibalo nga pagkabuda ito sa langit, galang dibati mo tayo sa kalibutan, naamang good ka dire. O pareho ra magutagod. We are believers of Christ. Okay? So, commitment to the church, the body of Christ. Kung sa may buti pasabot, ana. Okay? Primarily, nagyon din sa Romans chapter 12 verse 5. Romans 12:5. Okay, unity. Basa ko na sa ba? We need unity of the members. Panaghiusa sa mga miyembro sa lawas ni Kristo. Okay? Madod pa ni Paul sa Romans chapter 12 verse 5, so we being many are one. Many are one body in Christ, and everyone members one of another. Di ba na yun diyo? So we, daghan, plural. Many, daghan yapon. Are, daghan, plural. Pero one body in Christ. Daghan ta. Daghan tang simbahan. Daghan ta daghan din sa General Santos, daghan kita. Pero hinumdumi na pag naluwas ka by grace through faith, usap ta diha sa lawas ni Kristo. Usahay
Nag-away ta sa karatula lang. Nahikalimta nato nga usa ta diha sa Ginoo. Kung siya gipakamatyan sa Ginoo, gipakamatyan po sa Ginoo. Kung ang Ginoo nag-sacrifice ang kinabuhi, nag-sacrifice po ang Ginoo sa akong kinabuhi. And it is my total dedication to serve the Lord who first saved me. Muna itong buhaton. Ato ko nung atong si Psalmist David, no? Okay, ato ko ano pagtagad sa Old Testament sad. Okay, King David said, a song, kantanin siya ni David, no? A song of decrees of David. He said, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell, unsa man, sa sunog, together in unity. Diba nina? Dili kagustuhan sa Dios nga mag-away-away ta. Dili kagustuhan sa Dios nga magbungkag-bungkag ta tungod sa atong karatula. If you are a member of the body of Christ, higugma ang imong igsoon. Higugma siya. Because brethren must dwell together in unity. Of course, this time, Israel ang gisgutan ana. So asa man ang ilang brethren ana? Kingdom brethren. Sa ato po sa body of Christ, ato asad, body of Christ po. Gikuha lang nako ang sa unang panahon. So diba, walay kalainan. Kung sa gitudlo ni Paul, gitudlo usab during the kingdom program. Ato ta sa Hebrews chapter 10 verse 25. Hebrews 10:25. Oh, dapat no? Sunod na verse, okay? Amo ba na yung sunod no? Okay. Balik sa. Balik sa. Mo ba na yung sunod? O, sige pa, balik pa. Okay, now, next na. O, mato pa diyan, no? The support of the brethren. Kaganina, unity. Nagisugot og unity. Pagkikahin na usa. Ikaduha, suporta. Usahay kanunay man nato ni nga may isgutan sa simbahan, pwede ba nga ang maglihok ang pastor lang? Si pastor lang, si Bible woman lang. Ang uban naglingkod. Mura magsakayan. 50 ka buok nagsakay sa sakayan, usa lang ang nagbugsay. Kaya ka? Kaya ba, pastor? Kaya. Usay po, masayop ang leader, masayop ang leader ba? Kay daghang bugsay, di mo i-distribute. Diba? Usay leadership po ng problema. Daghang bugsay, ay lamog pamugsay. Ako ray gitara, ako'y leader, ako'y kanta, ako'y opiring, ako'y kulikta. Iya tanan. Muna gito, siya'y pastor. Siya'y kanta, siya'y tanan, siya'y gitara. Sobra magkamag-iulaw no. Pero gamay ra na ron. Tanan nga mga ministro, daghan man simbahan diri. 1, 2, 3, lahi-lahi man tagsimbahan. Why usanamo nga maingon nga kami rin gusto mo trabaho para sa Ginoo? Naba? Pastor Ramir, gusto ba nga ikaw rin mo kanta? Ikaw rin maka-reward o niya si John? Panday man ni si John. Hindi mo tabang. Okay ra? Naman si Pastoram. Muna, gitrain ako sila pagwali. Mag-share-share to eh. Dili po maayo nga kita ray mo reward ang atong membro. Why reward? Kaya wa mo mo tagaig chance nga maka-reward. We need to work for the Lord. The support of every member. Okay, next. Next. Mato pa ni Paul sa Galatians chapter 6 verse 2, bear ye one another's burden and so fulfill the law of Christ. Magpinasanay dayta sa kabugaton sa usag-usa. Kana bitong body, kana bitong lawas, no? Pag masakit, matumban bitong atong kumingking sa tiil, kisa may muantos. Ang tibok lawas man. Kisa may nagkasulay o sakit ngipon, nga nagkatawa ang pikas ngabel.
Wala muantos tananoy. Ang buluhaton sa Ginoo atong suportaran, atong tabangan tungod kay ato ni tanan. We are commanded to carry each other's burden and maintain fellowship. Mo gusto ni Apostol Pablo. So bago ta sa Old Testament, atong ako ning gituyo nga dili lamang sa body of Christ, ato tuputa sa Old Testament o during Matthew's time atong tanawon sa Exodus chapter 17 verse 2. Mato pa din no? Kini nga time, nairamdam mo sa gubat. May gubat atong panahon na nga mingon ng Ginoo nga kung ipataas nimo ang imong sungkod Moses daw mo. Gaan naman ang sungkod, no? Isa pa may nagsungkod ninyo. Akong mama 84 pero dili ganahan mo sungkod. Kay gustong tadaw murag 16 ba. Madi ko sungkod. Pero naglisod og lakaw. Pero matigulang na ta either way, kinahanglan tag sungkod. Si Moses tigulang naman. Dire mo brad, nabili Quranan. Diyo. Mula akong ingon ba kitang maliit, di ba ito dito atubangan. Kaya ang luoy ang likod. Okay. Si Moses nagbalag sungkod. Pag-ingon sa Ginoo nga basta kay taas ang imong sungkod daog ka. Pataas ni Moses ang sungkod. Daog ka nun ng Israel. Pag-away pininsingan dito, pildi ang kalaban. Correct? Pero si Moses kay tiguang naman, nagkurog-kurog man. Bisag kung saan yung pagaduhan, nakakamot mo ubos man yun. Pildi na po ng Israel. Basahan niyo ng Exodus. Nga na nahitabo. So, sa may ingon ng Ginoo, saan mo na ito ni Ron nga para ang sungkod Moses, di gid mo naog. Kay pila ramanin, magsige kaging anak. Nakahinamdam noon ko dito, may gatraining mi sa pulis ba nga padupon mi. May lang mga 1 minute kay pwede ra. Pero babot na 1 hour, di na mo bugat ka kayo. Di ba? So, ilang gibuhat, no? Kung saan gibuhat nila, si Aaron, si Hor, ilang gigunitan ang kamot ni Moses, samtang si Joshua dito, o si Caleb, sigig tinigbasay, o hantod na hapon, nidaog sila, kay wa man nanaog ang kamot ni Moses. Pag si Moses ra, pildi ng Israel. Pero kag itabangan man ni Aaron o ni Hor, wa gid sila mapildi hantod sa hapon. Nga naman, because of the help of the brethren. Karong 2026, naabay mo commit nga mga members sa body of Christ, sa Sayon, sa Tuning, sa Malungon, nga tabangan ninyo ang inyong ministro sa pagpangalagad sa Dios. Naman po may pamilya, naapod may anak, naapod may pa-eskwelahon, naapod tayo huna-huna nga makakawag buntag ito hapon, pareho tanan. Pero maghuna-huna ta sa buluhaton sa Ginoo. Kay ngano, we are only pilgrims in this world. Lumalabay lang ta. We are just passers-by. I'm already 57 years old and I don't know when kanos ata mamatay. Dili ko miyong kwaon sa Ginoo, kaya Ginoo, di ko mutuo nga ang Ginoo miyong kuha. Kano sa tayo ba? Mutanaw ko mi kon. Kinarabang tigulan na pasigil na day unang mamatay. Pero ayaw ito si Pastor Agapay. Ang idadaan pila inadi mo Pastor? 79? Pero pira may gidaog nimo. Ubay-ubay na. Dili ni pa idaray. Ang kamatayon, wa takhibalog kanu sa. Ang importante na kung mamatay ta, naatay balod na reward dito sa langit. Importante na kay kalag na madala dito sa langit. Na kay kalag na madala sa langit. Na kay na-imbitar para sa Ginoo. Kung di ka kabalo mo evangelize, pang-imbitar aron ma-evangelizean. Mao na atong commitment nito sa Ginoo. Next is aton sa 1 John 3:16. Ito siya, hereby perceive we the love of God because He laid down His life for us, and we ought to, lay down our lives for the brethren. Lay down our lives for the brethren.
Buti pasabot ang pagsakripisyo, dili lamang na prinsipyo nga gitudlo ni Apostol Pablo sa miyembro sa lawas ni Kristo, gitudlo po na in the Old Testament, gitudlo po na in the New Testament, ang tanang nga mga miyembro moalagad alang sa pagdasig sa uban. Pag si Sister Mighty masakit, mag-uol po tag-apil. Ayaw pag yun, ay, salamat, si Sister Mighty na sakit. Ako na yung maka-inspiration na ni, kuha na siya reward, ako na po. Ay, dili nga na. Magbinatiay ta sa usal-usa sa pagpangalaga niya sa Diyos. Why? Because we are all children of God by faith of Jesus Christ. Next. A believer's spiritual fire is sustained by their commitment to the warmth of the local church. Mutuo ba mo, na kanang call ba? Kanang musiga bitaw. Pag ang usa ka call kuwao na siya sa daghang nga call, pwede siyang mamatay. Ato na lang inunani, dili na lang call. Kanang sugnod. Naisugnod ba daghan? Ang usa ka sugnod imong gikuha gibalhin nimo, gilain sa ubang sugnod. Usa may mahitabo atong sugnora. Papalo. Mamatay siya. So usay buti pasabot ana. Do not disassociate yourself from the group. Do not disassociate yourself from the church. Go with the group. Have fellowship with the people of God. Kay the moment galing na nakay balatian, spiritual, unya mo palayo kas Ginoo, ang tendency ana mabugnaw ka sa pagpangalaga. Usahay man gud ang atong tendency pag natay discouragement bitaw. Mangluod ta sa tumbana, iapil na itong Ginoo, di po ka mo simba. Pag mag-away ka sa imong silingan, sa imong kauban sa simbahan, di na ko mo simba. Nahitabo na sa mga kasulatan, si Aquila, si Priscilla, nag-away, ang usa din sa likod, ang usa din sa tubangan. Iyon si Apostol Pablo, ipasiguli sila. Usa ka butang nato sa 2026. Do not implicate God in whatever circumstances that we have in this world. Pag mapildi ka, kay na-scam ka, ayaw apilag luod ang Ginoo. Diba? Nabay na-scam direct. Adi na kumusgimba kay na-scam ko. Pag napildi kag basketball, saan na ba ka ng atong pagka-superstitious? Ginoo, tabagi ko sa kong basketball ha. Hindi ka napildi magsimong basketball. Kaya wala mo kakihibalo, ang pikas mo, gaan po po, Ginoo, padaw gapod mi. Di ba, para karate ba? Karate. Ano itong ginikanan? Ginoo, ang akong anak, padaw-gaon ta. Gaan po mo itong pikas niya, Ginoo, padaw-gato akong anak. Pero kinapili man na imong anak. Huwag itubag akong pagampos, Ginoo da. Mangluod ko. Di na ko masin ba, Ginoo? Huwag mo tubag akong pagampo. Do not place our kanabang fellowship. Ayaw ibutang ang atong fellowship sa Ginoo sa mga circumstances nga na dinis kalibutan. Next. So yun diya, no? Let's go to the third one. Tulo lang ni. Commitment to Christ. Yield ourselves to Christ. We need to have a crucified life. Commitment to the church. We need to support each one. We need to support our minister. O ikatulo, para di ninyo malimduman, o di ninyo malimtan. We need to have commitment to his ministries. Mauna ang work. We need natin itong call for labor. Unsa diferensya sa labor o sa work? Be, gawa sa spelling. Labor o work. Usay mga, bay, asa ka nag-work? Murag, nindot kayo pag kayo na, asa man ka nag-work? Ang yung una, opisina, ngayon yung sugutan na opisina. Pero kung liborer mo ko, nag-labor day ka? Awa ka nagtrabaho ng labor? Pareho ba? Pareho ba ng liborer o work? Ha? When we say labor man God, uban ana ang pagsakripisyo. Kisa mo kuno liborer gani mo pasad pero yung gana.
Okay? Every believer is called to be a functional minister. Tingnan na, every believer is called to be a functional minister. Dili lamang si Bishop Tagalogon, si Pastor Ram, si Pastor daghang gani diri ang minister. Pag may minister, every believer is a minister to the Lord. Think of that. Ministro kas Ginoo. Ayaw pagingan na di ko mo evangelist anak si pastor ha. Kitang tanan makahimo sa pagpangalagad ngadto sa Dios. We need to labor for the Lord. We are expected to be steadfast and always active in the work of the Lord. Usag yun diya sa 1 Corinthians 3:9. For we are laborers together with who? With God. Ang kauban dahil nato sa pagpangalagad ang Dios. Kinsa may malipay nga mo trabaho, panalitan og BBM ba mo? Kay kami sa among pamilya, daughters mi tanan. Usaray supa, ako rang mama. Pakisgutan gani si BBM, suko gani sa nabo kay siya ka may BBM, kami daughters mi. Panalitan ang imong kauban sa trabaho. Si President BBM, ganahan ka mo trabaho dili? Ganahan ka dili. Bisag dili nimo sa gibutaran. Uy, mura og proud ka nga mo trabaho, nga ang kauban nimo sa trabaho, presidente sa Pilipinas, bisag wa ka mo butar ato. Correct? Pero kinsa may naguna-una nato nga mga lagad ta, musayo ta sa simbahan kay manarbaho ta ang kauban nato sa atong trabaho ang Ginoo. Kinsa naguna-una ana? Huna-huna to na karong 2026. Dili day ordinaryo ang atong kauban sa trabaho, ang Dios. Ayaw pag huna-huna nga, uy, ang atong trabaho, kita ra, ako may nagtrabaho, ako may tigpan nilhiga, niya sa mga uban. Manilhiday ka, salamat Ginoo nga ako rin nakita, pero kibalog ko kauban ta nga nilhig. Duha na ita. Ano? Ang atong huna-hunaon, kini si Brad Ili, iyan yung mga sound system. Ay, pag ano, Brad Ili nga, ako rin si Glimpyo, ano yung kahuman? Timanin na, di ba? Di patag humagkaon, galimpyo na siya. Timanin na. Huna-hunaon na Brad Ili nga, Ginoo mo'y kauban ako, ani. Ha? Iyon siya sa 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that, your labor is not in vain in the Lord. Dili pakyas ang imong trabaho, Diyos Ginoo. Amen. Kung musimba ka, mangalagad ka, mo-evangelize ka, ang iyong singot para sa Ginoo, di na makawang. Usay mag-uulta ba? Kini, wala giguan ni ha? Kaya narabay wa musimba sa nagkuhan ko thanksgiving us dubing sa una. Kaya nataghapan, kini man taghap igo ba? Pero di man kuno siya god mo na igo na istorya lang ba? Usay pag mangalagad ka, labi nag-night time kanang bitong time clock karon ana naman no. Sa una ana ba mo na? Di kita mapalit ba? Kapti kayo sa tanan. Pero sa bulaton sa Ginoo, huwahit ta kanunay. Kunya, mananglitan, pag-distribute tayo na niya sa reward dito sa langit, saan magkata? Magpahuwahit ta o una-una ta? Pauna-una yun. Ha? Di ko kata mo, una ka rin taglinya dito? Ha? Ato ta sa Nehemiah. Atong itanaw ng Old Testament. No? Ang nahita mo din sa Nehemiah, ang Jerusalem wall na bagsak. So kinabagsak mo ng Jerusalem wall, gusto nila tukuron. Pagtukod nila, daghan ang nanaway. Uy, unsa man na inyong wall nga perti man ng huyanga. Pwede ka nila ituklod na gamay, matumba man na. O silang Sanbalat, ilang kalaban sa una, di pang biyay-biyay sila. So unsa naghimo sa Israel? Yeah? So built we the wall, and all the wall was joined together unto the half thereof, for the people had a mind to work.
ang tanang Israelinhon nagtambayayong, naghuna-huna sa pagtrabaho sa wall. Dili ni buti masabot nga kami mga workers, kalipay namo. Tinunay lang, kalipay namo. Nadaghan sa mga membro maghuna-huna nga mutabang para sa bulhaton sa Dios. Mutabang ka ta para sa Ginoo sa 2026. Ayaw kong ingna nga kami ray mga lagad para sa Ginoo. Mutabang mata sa pagtrabaho sa bulhaton sa Ginoo sa 2026 because all of us are saved by the blood of Jesus Christ. Ayaw pasagdahi ang inyong ministro. Ayaw pasagdahi ang inyong leader. Ayaw pasagdahi ang kauban ng mutrabaho sa palabulbuhaton sa Ginoo. Usahay, na yung mga simbahan ba nga mag-hire lag pastor? Pag-ulbi ako, anay man ang pasalamat ko nga, di ko magpasweldo. Ang ba naghunahon ang pastor ilang gisilduhan? Si pastor bito among gisilduhan. So siya rin man lang paso, siya manilhig, siya mag-evangelize, siya mag-speaker, siya magtuon, kita kami na pasweldo. Pag di taganahan siya ang wali, ato naman siyang butahan na itong ipalakaw, doon pagkahuman, mag-hire na po tabagong pastor. No, do not think of the ministry as kanang pareha sa iyas kalibutan. Ang pagpangalagad usan sa ka-special call from God. Timani, all of us are ministers of the Lord. All of us are ministers of the Lord. Line na verse. Sa John chapter 9 verse 4, ingon si Jesus Christ, I must work. Ingon si John, si Jesus Christ, I must work the works of Him that sent me, while it is day and night cometh, when no man can work. Kung sa may buti pasabot, ana, trabaho sa bulhaton sa Ginoo samtang kaya mo pa. Brother Gapay, kaya pa? Kana. Kaya pa. Usay, maulaw ako magbragapay kay malit ko sa among ang PGA. Tuon na siya siyang misis. Sila rin nung murag date. Naghulat o gano'n sa mga abring simbahan kay magsugod na. Ano itong challenge ba? Nga natay tinuhan na mga lagad sa Diyos. Biyaan nato ang uban. Biyaan ako. Usay, ang baboy mo hinungdan na di ta makapangalagad sa Ginoo. Tinon? Usahay ang atong balay na itong ipanindot. Mo hinungdan na di ta mo simba. Kay bantayan nato ang atong balay. Usahay Ginoo, wala man ko'y trabaho Ginoo, tagay kong trabaho, pag sa nakatrabaho na, unya ka na Ginoo, kaya nagtrabaho pa ko. Ang mga butang na naan nato, mga blessings, na hino-hino barriers sa atong magpangalagad sa Diyos. Jesus Christ Himself said, I must work, kanang word nga must. Kanang kung lahin na nga word nga must ba, kanang kinahanglan yun. Bahala na lang uban, trabaho na ko ang trabaho sa Ginoo. Kaya ka na to na. Unya na ko ana, unahon na kong Ginoo. Unya na ko ana, unahon sa nako ang pagpangalagan. Kaya na to na sa 2026. Ikaw ray tubang. Ako ra po itubang sa akong gawulingon. Next. Stewardship of talents. Natay talent, di ba? God gives different gifts to each person to benefit the whole church. Kung sa naging sa Romans chapter 12 verse 7. Having then gifts differing according to the grace that is given to us. Sa una ni, during the transition period, no? Whether prophesy, mag-prophesy pa man sila itong time, let us prophesy, or ministry, let us wait on our ministry. Buti ba sabot? Kung nakay mahimo para sa Ginoo, ayaw og pasangpit, ayaw pagpabira aron mga lagad sa Dios. Buhat para sa Ginoo. Be spontaneous. Ayaw kinahanglan nga kanindot kayo nga mayon nga, uy, pwede ba nga ako'y muwali sunod? Kay ganahan na kay ko muwali. Kawalihon na kay ko. Pwede ba nga ako na po'y mo tudlo, ako na po'y mo kanta? Basi magproblema na mig, ayo sa aron ha, si kuat sakay ng apod. Oh, nindot kay na, mga lagad ta.
Sa Philemon, next verse. Okay? Okay, Philippians chapter 2, verse 12 and 13. Yun din eh, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in thy presence only, but now much more in my absence. O siya diha, work out your own salvation with fear and trembling. Work out, meaning to say, mo trabaho ta ingon nga luwas, dili mo work in. Usay ra ba na, baliktaro nilang sabot ba? Mo trabaho ta aron maluwas, dili. Work out your salvation, meaning to say, naluwas na ka, ipadayag ang imong pagtrabaho tungod kay ikaw luwas na. Work out your own salvation with fear and trembling. Kung naluwas ka, base kung imong silingan wala pa, i-share ang gospel para nila. Next verse. Okay, John 9:4, I must work. Okay, humana na, no? Next. Humana. Okay, as every man hath received the gift, even so, minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. No? Minister the same one to another. So, akong gitanaw, as far as the doctrine is concerned, yes, lahi. Lahi ang prophecy, lahi ang ministry. Lahi ang prophecy, lahi ang mystery. Lahi ang kingdom, lahi ang dispensation of grace. Pero ang prinsipyo sa pagtrabaho sa bulaton sa Ginoo, adunay kaparehas. Kapag parehas. We are all ministers of Jesus Christ. Sa Philemon 1:6, yung sa dere, that the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. So, last again eh. Kanang orchestra ba? Partnership in the gospel. We need to be partner in the gospel. Ayaw pasagdahi ang imong leader. Lastly, we have to work like an orchestra. Kita mo ang orchestra nga naiga violin, naiga gitara, naiga drums, napoy ga bass, daghang instruments. Kada usa na aduna sila participation. Dili pwede nga lahi ang tono sa usa kaysa pikas. Dapat ang lahi-lahi nga mga trabaho nila mahimong usa ka maayo na music. That is orchestra. Dagan tagunahuna, dagan tagbatasan. Si Brother Lemuel gimemorize niya ng 4 temperaments of man. Isa nga dito ang uban may choleric, may melancholy, may sanguine, napay phlegmatic, unya na gitawag introvert, na extrovert. Ang tao daghag huna-huna, daghag pagbati, ang uban magpa-atensyon, na ako di gusto ng atensyon. Pero usaray leader, usaray pastor, usaray minister. Kitang tanan unta mo trabaho para sa Ginoo. And I hope that this message commitment mo ni ang atong mahinumduman in the year 2026. We are of quality, not in quantity. Bahala gamay rata nga moabot dito sa Ginoo apan ang atong pagtulunan tama ug insakto diha sa Ginoo. Nabay kadugang, nabay mungutana, nabay violent reaction? Is there any violent reaction from the group? Si Bishop Kwan, nabay kadugang? Wala? Amin ba tatanan? Willing bata nga tabangan nato ang atong leader sa simbahan sa buluhaton sa iglesia? Willing o dat? Murhinay man. Willing o dili? Yan. Salamat. Willing bata nga atong yayungan ang tanang kabug-aton sa iglesia hangtod nga ang Ginoo mobalik alang nato? I hope so. Let us pray. Now, request everybody to stand. Loving and Heavenly Father, Lord, thank you for the lecture that we have this afternoon, reminding us of our commitment before you. Thank you, Lord God, for reminding us that we have these 3 kinds of commitments.
commitment to you as our Lord and personal Savior, commitment to our local church, the body of Christ, and the commitment to the ministry. It is our prayer, Father God, that each of us ang matag usa ka namo, O Dios, adunay tinguha nga manginlabot alang sa imong buluhaton. Nga ang tagsa-tagsa ka namo, O Dios, among bation, ang among panginahanglanon sa pagtabang sa mga ministro, sa mga alagad sa Dios. Sa tanan nga mga buluhaton, wapil kami Ginoo. Tungod kay amo diay nahibaw-an nga adunay ganting imong giandam alang kanamo. Yes, O God, salamat sa imong mga alagad na nagpagamit. Salamat Ginoo sa mga leaders. Salamat sa mga Sunday school teachers, sa mga preachers, sa mga evangelists. Salamat Ginoo sa mga kabalo mag Bible study, mag-apil sa mga prayer meeting. Noon ta kaming tanan aktibo nga motrabaho, aktibo nga motabang, aktibo nga magpartisipar sa among kinabuhi tungod kay sama kanamong tanan. Ikaw namatay sa among kinabuhi ug nagluwas kanamo. Yes, O God, this is our prayer for the year 2026, O God. Naunta imong i-touch ang among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Aron among mabati ang imong ministry. Kay gusto nimo, O Dios, yang daghan pa ang makakapot sa kaluwasan. And all these things we pray in the name of our Lord Jesus Christ, we pray and trust. Amen.